Taong 2016, ikinasal sina Elias Arbulan at misis niyang si Robelyn Bulan. Isang kasalang masaya, puno ng ngiti, litrato at pangarap. Pero makalipas lamang ang 5 buwan matapos bumalik si Robelyn sa Spain kasama ang kanyang pamilya, bigla na lang sinabi ni Elias sa kanyang mga magulang na maghihiwalay na sila ni Robelyn. Isipin ninyo mga kaibigan, kakakasal lang nila. Parang kasal lang ng artista ang nangyari. Isang ingranding selebrasyon, tapos ilang buwan lang, hiwalayan agad. Pero totoong nangyari ito sa parting Alcala, Pangasinan. Kaya ito ang buong salaysay ng kwento. Isang kwento ng panluluko. At para bang sa huli, ay naging trip na lang ng babae ang pagpapakasal para makapagpasikat o makakuha ng atensyon sa pag-uwi nito sa Pilipinas. Balikan natin ang simula. Taong 2010 nang unang nagkakilala sina Elias at Robelyn. Nagkakilala sila dahil sa kaibigan ni Robelyn, na ex naman ni Elias. Kumbaga, natuhog ang magkaibigan. Medyo komplikado sa umpisa pero hindi na rin iyon naging mahalaga dahil sa huli, si Robelyn din ang pinakasalan ni Elias. Noong 2010, nasa Pilipinas pa silang dalawa. Pareho silang nag-aaral. Si Elias ay second year college pa lamang noon. Mas matanda siya kay Robelyn ng 1 taon, pero nahuli siya sa pag-aaral. Marami kasing magkakapatid na lalaki sina Elias. Nasa 6 silang magkakapatid at siya ang bunso. Dahil sunod-sunod ang pinapaaral ng kanilang mga magulang noon, hindi sila mapagsabay. Alam naman natin kapag bunso ka, minsan ikaw ang nahuhuli. Kailangan munang makatapos ang mga mas nakatatanda bago ikaw naman ang tutukan. Kaya kahit mas matanda pa siya kay Robelyn, nahuli siya sa kolehiyo. Iyon ang dahilan kung bakit second year pa lang siya noong mga panahong iyon. Samantala, si Robelyn ay naghihintay na lamang na matapos ang proseso ng kanyang mga magulang para makuha siya papuntang Spain. Matagal nang nakaplano iyon. Nakahanda na ang papeles, nakahanda na ang pamilya. Dumaan ang mga araw at buwan. Halos patapos na ang taong 2011 nang tuluyan nang makuha si Robelyn papuntang Spain. Kasama pa ang isa nitong kapatid na babae. Isang bagong buhay ang naghihintay sa kanya roon. Sumama pa si Eliasar noon para ihatid sila sa airport. Sa huling sandali bago sila maghiwalay, magkahawak ang kamay nilang dalawa. "Hihintayin mo ako ha?" sabi ni Robelyn, may luha sa mata. "Oo," sagot ni Elias. "Ikaw lang. Ilang taon lang ito. Makakasunod din ako." Nangako sila sa isa't isa na sila at sila ang magkakatuluyan. Ilang taon lang daw ang hihintayin. Plano ni Robelyn na gawa ng paraan para makapunta rin sa Spain si Elias. Tutulungan daw siya ng pamilya nito. Pero malinaw ang sinabi ng mga magulang ni Elias noon. "Walang problema," sabi ng ama niya. "Basta patapusin muna namin ng pag-aaral si Elias. Legal na sa partido ng dalawang pamilya ang kanilang relasyon. Bata pa lang sila, pero tanggap na ng magkabilang panig. Sa totoo lang, noong nasa Pilipinas pa sila, madalas natutulog si Robelyn sa bahay ni na Elias. Ganon din si Elias natutulog sa malaking bahay ng pamilya ni Robelyn. Kumbaga, mag-asawa na ang turingan nila kahit hindi pa kasal. Kilala sila ng baryo bilang magkasintahan na seryoso. Nang makaalis si Robelyn papuntang Spain, nagsimula ang long-distance relationship nila. Hindi naging madali, pero sa mga unang taon, naging maayos naman ang takbo ng kanilang relasyon. Halos gabi-gabi silang magkausap sa video call. "Kumain ka na?" tanong ni Robelyn mula sa Spain. "Oo, ikaw?" sagot ni Elias habang hawak ang cellphone sa loob ng kwarto. "Malamig dito, iba ang buhay dito," sabi ni Robelyn, "pero gagawin ko ito para sa atin." Sa kabilang panig, nagsumikap si Elias sa pag-aaral. Kahit may ipinangako na si Robelyn at ang pamilya nito na kukunin siya sa Spain balang araw, hindi siya nagpabaya. "Hindi ako aasa lang," sabi niya minsan sa kanyang ina. "Tatapusin ko to, para kahit saan ako mapunta, may dala akong diploma." Iyon ang naging direksyon niya. May sinisigurado siyang patutunguhan sa huli. May pangarap siyang hindi lang nakaasa sa pangako ng iba. Habang si Robelyn naman sa Spain ay unti-unting nasasanay sa bagong kapaligiran, bagong kultura at bagong buhay.
Paminsan-minsan ay nagpapadala ng kaunting tulong sa pamilya sa Pilipinas. At higit sa lahat, pinanghahawakan ang pangako nila ni Elias. "Konting tiis lang," sabi ni Robelyn sa isang tawag. "Makakasama rin kita dito." At sa loob ng ilang taon, naging maayos ang kanilang long-distance relationship. Walang malalaking away. Walang malalaking iskandalo. Pero sa totoong buhay, kahit naman sinong tao ay may pinagdaraanan. At dumating muli ang pagsubok sa buhay ni Elias. Bago pa siya tuluyang makatapos ng pag-aaral, nawalan ng kabuhayan ang kanilang pamilya. Nalugi ang maliit nilang bigasan sa palengke. May mga umutang na hindi nagbayad. May mga supplier na naningil agad. Hanggang sa isang umaga, nakaupo na lang ang ama ni Elias sa harap ng saradong pwesto sa palengke. "Wala na," mahinang sabi ng kanyang ama. "Hindi na kaya. Maraming naiwang utang." At ang mga kapatid naman ni Elias noon ay may kanya-kanya ng pamilya. May mga asawa. May mga anak. Hindi na rin makapagbigay ng sapat na tulong. May 2 pa siyang kapatid na nag-a-apply pa lang sa abroad. Umaasa rin sila na kapag nakaalis ang mga iyon, saka palang makakahinga ang pamilya. Sa gitna ng lahat ng iyon, napilitan si Elias na tumigil muli sa pag-aaral. Hindi madali para sa kanya ang desisyong iyon. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang ina. "Ma, pansamantala lang to," sabi ni Elias. "Maghahanap muna ako ng trabaho. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan." Tahimik lang ang kanyang ina. Kita sa mukha ang lungkot, pero wala ring magawa. Oo, nagbibigay din noon ng tulong si Robelyn. Pero kusang loob yun. Hindi siya pinipilit ni Elias. Inalok pa nga siya ng pamilya ni Robelyn. Natutulungan siya sa pag-aaral. Pero dahil din siguro sa pride ni Elias, tumanggi siya. "Huwag na po," mahinahon niyang sagot. "Kaya ko po ito, hindi ako aasa." Mas minabuti na lamang niyang magtrabaho muna at mag-ipon para sa sariling pag-aaral. Ayaw niyang isipin ng iba na umaasa siya sa babae. Sabi pa nga niya minsan kay Robelyn habang magkausap sila sa video call, "Ayoko na puro hingi ako sa'yo. Baka sabihin ng mga magulang mo ginagamit lang kita. Hindi pa nga kita napapakasalan." Ngumiti si Robelyn sa kabilang linya. "Hindi kita iniisip ng ganun, Elias." Pero matigas ang paninindigan ni Elias. Lalaki siya. Ayaw niyang umasa. Mabilis din naman siyang nakahanap ng trabaho. Ang kuya niya na nagtatrabaho noon sa bentahan ng computer parts ay paalis na rin papuntang abroad. Kaya siya na lang ang pinalit. Sa loob ng maliit na tindahan ng computer parts, doon nagsimulang magtrabaho si Elias. Araw-araw nagbibilang ng piyesa. Nakikipag-usap sa customer. Nagkakabit ng RAM. Nag-aayos ng sirang unit. Kahit ano pa man ang nangyayari sa buhay niya noon, nagagawa pa rin niyang lumaban ng patas. Hindi siya nawala ng direksyon. Mas lalo namang humahaba ang panahon na hindi sila nagkakasama ni Robelyn. Maayos pa rin ang komunikasyon nilang dalawa. Tawagan, chat, video call, kumustahan. "Pagod ka?" tanong ni Robelyn minsan. "Oo, pero okay lang," sagot ni Elias. Para sa future natin, hindi pa alam ni Elias ang tunay na nangyayari sa Spain. Hindi niya alam ang mga bagay na unti-unting nagbabago roon. Dahil sa kanyang paningin, maayos pa rin ang lahat. Pero malalaman natin mamaya kung bakit wala siyang alam sa mga nangyayari sa ibang bansa. Hanggang sa dumating ang Setyembre 2015. Isang gabi, habang nasa trabaho si Elias, tumunog ang kanyang cellphone. Si Robelyn. "May sasabihin ako," bungad ni Robelyn. "Ano yun?" sagot ni Elias. "Uuwi kami ng Pilipinas, lahat kami, buong pamilya." Napangiti si Elias. Parang nabunutan ng tinik ang dibdib niya. "Talaga?" "Oo. At gusto nila magpakasal na tayo sa 2016. Iyon ang ipinipilit ng pamilya ni Robelyn. At si Robelyn mismo ang nangunguna sa pagpilit. Minsan lang to," sabi niya. May halong biro pa nga si Robelyn minsan. "Baka makahanap ka pa ng iba dyan at hindi na ako ang mapangasawa mo." At ganun din ang sabi ng mga magulang ni Robelyn. "Ano pa bang hinihintay mo, Elias?" sabi ng ina ni Robelyn. "Asawain mo na ang anak namin. Gawin na nating legal ang lahat." Alam na rin naman ng mga tao ang tungkol sa kanila noon pa. Alam na may nangyayari na sa kanila kahit magkasintahan pa lang.
Sa 2016, papasok na ulit si Elias sa unang semestre. 1 taon na lang ang gugugulin niya para makatapos. "Ma," sabi niya sa kanyang ina, "kung ikakasal kami, kaya pa rin naman tapusin ang pag-aaral. Wala namang 1 taon iyon. Mga 8 buwan na lang at pwede nang iproseso ang papeles ni Elias bilang asawa." "Mr. and Mrs. Bulan na kayo," sabi ng kapatid ni Robelyn. "Mas madali na ang proseso." Tama naman ang timing. Dagdag pa rito, saktong natapos na ni Robelyn ang processing ng citizenship niya sa loob ng halos 6 na taon niyang paninirahan sa Spain. Kaya sa isip ng lahat, lalo na ni Elias, mas madali na niyang matutulungan ang asawa niya dito sa Pilipinas. Parang nagtatagpo ang lahat ng plano. Parang nakaplano ng maayos ang bawat hakbang. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagdating nila Robelyn dito sa Pilipinas. November iyon. 1 buwan lang ang itatagal ng bakasyon ng pamilya ni Robelyn sa bansa. Handa na ang lahat. Formal na lang na usapan ang mangyayari pagdating nila dahil bago pa sila umuwi ay napag-usapan na ng 2 partido ang petsa ng kasal. Naplano na ang kakataying baboy, ang handa, pati ang mga ninong at ninang ay napili na. Habang naghihintay sa arrival area, halata ang kaba at excitement sa mukha ni Elias. Ilang taon din silang hindi nagkasama ng personal. Nang lumabas si Robelyn, bitbit ang maleta at nakaayos ang buhok. Nagkatinginan ang dalawa. Parang bumalik sa 2011 ang eksena. Ngumiti si Robelyn. Lumapit si Elias. "Ang tagal," mahina niyang sabi. "Pero heto na," sagot ni Robelyn. "Magkatabing baryo lang naman ang 2 pamilya, kaya madali lang ang uwian at pamamanhikan." Pagdating nila ng gabi, nagpahinga na ang pamilya ni Robelyn. Kinabukasan naganap na ang formal na pag-uusap ng 2 pamilya. Agad nagkatay ng baboy ang pamilya ni Robelyn. May dala namang kambing sina Elias na kinatay din. Ramdam ang kasiyahan sa paligid, parang piyesta sa baryo. Ang saya, hindi ba mga kaibigan? Parang dream come true ng 2 magkasintahan at ng kanilang mga pamilya. Sa loob lamang ng 1 linggo, mabilis nilang inayos ang lahat ng gagamitin sa kasal. Catering, upuan, tent, simbahan, damit. Kumita na rin ng malaki ang 2 kapatid ni Elias na nakapunta sa abroad, kaya todo suporta sila sa bunso nilang kapatid. 3 baboy ang kakatayin ng partido ni Robelyn, at dahil ayaw magpasapaw ng partido ng lalaki, 5 baboy naman ang sa kanila. Naging napakarami ng handa. Talagang enggrande sa baryo nila Robelyn ang kasal. Marami ang dumalo. Halos buong baryo ay nandoon. Pero sa dami ng handa, hindi pa yun naubos. May mga karne pang napanisan. Ganong karami at ganong kalaki ang ginastos para lamang masabi na kasal na nga si Robelyn. Hanggang sa damit pang kasal niya, talagang pinaghandaan. Makapaglakad lang siya sa simbahan, naka-white gown, habang pinapanood ng lahat. Sa araw ng kasal, habang naglalakad si Robelyn sa aisle, tahimik si Elias sa harap. Parang natupad ang pangarap. Ilang taon ng paghihintay. Ilang taon ng long distance. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon pa ang 2 sa Baguio. Ilang natitirang araw ng bakasyon ni Robelyn ay magkasama na lamang sila ni Elias. Tahimik na mga gabi, mahabang usapan, mga plano sa Spain, mga pangarap na bahay, buhay na magkasama. Pero sa bilis ng araw, natapos din ang fairy tale na ginawa ni Robelyn para sa sarili niya. May isang bagay lang na pinagtakhan ni Elias noon. Nahuli niyang nagte-take ng pills si Robelyn noong honeymoon nila para hindi mabuntis. Isang gabi, nakita niya ito sa loob ng bag. "Ano to?" tanong ni Elias. "Pills," sagot ni Robelyn. "Bakit?" tanong niya ulit. Sagot ni Robelyn, "Pag nasa Spain na tayong 2, doon na lang tayo bubuo ng pamilya. Mas maayos doon, mas sigurado." Mukhang reasonable naman ang sinabi ni Robelyn. Inisip niyang practical lang ang asawa niya. Mas maganda nga namang doon magsimula ng pamilya kung magkasama na sila at stable na ang buhay. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbalik nila sa Spain. Gaya ng dati, maayos ang paalamanan ng mag-asawa, yakapan sa airport. Pangakong susunod agad si Elias pagkatapos ng pag-aaral at proseso ng papeles.
Pero lumipas ang 2 buwan na maayos pa ang komunikasyon ng dalawa, ay bigla na lamang itong naputol. Bigla na lang hindi nagparamdam si Robelyn kay Elias. Higit 1 linggo iyon na wala silang komunikasyon. Noong mga unang araw, inisip lang ni Elias na busy si Robelyn. Pero nang umabot iyon ng 1 linggo at may nararamdaman na siyang mali, tumawag siya mismo sa mga magulang ni Robelyn at tinanong kung ano bang nangyayari sa asawa niya. Laking taka naman ng mga magulang ni Robelyn dahil ang alam daw nila ay alam ni Elias na pumunta si Robelyn sa Italy para mamasyal kasama ang mga kaibigan. Pero hindi nga iyon alam ni Elias. Ayaw pang magduda ni Elias noon, pero sa loob niya alam na niyang may mali. Sigurado siyang may ginagawang kabalbalan ang asawa niya sa ibang bansa. Hindi mapakali si Elias. Kaya ang ginawa niya, nagtanong-tanong siya sa mga malalapit sa asawa niya. Hindi na siya dumiretso sa mga magulang o kapatid nito dahil alam niyang baka pagtatakpan lang nila si Robelyn. Maraming nakausap si Elias online. Halos buong araw iyon na lang ang ginagawa niya, alamin kung ano ang ginagawa ng asawa niya sa Italy. Hanggang sa nakachat niya ang ex niyang si Camille. Naalala ninyo, best friend din ni Robelyn at ex ni Elias. Siya iyon. At nasa Italy rin ang pamilya nitong si Camille. Halos magkakalapit lang din ang pamilya ni Camille at Robelyn doon. Ibig sabihin, baka alam ni Camille ang galawan ni Robelyn. At hindi nga nagkamali si Elias. Kay Camille niya rin nalaman ang lahat. Dito na lumabas ang pangalang Dulan Flores. Isang lalaki na mas matanda kay Elias ng 9 na taon. Ang lalaking ito ang kasama ni Robelyn na pumunta sa Italy, ayon kay Camille. Pero hindi lang basta salita o sumbong ang ginawa ni Camille. Binigay pa niya ang dummy account ni Robelyn sa social media na ginagamit nito kasama ang lalaking iyon. May mga screenshot ng yakapan, mga picture sa yate, at may halikan pa. Si Robelyn at si Dulan Flores. At mukhang nasa magagandang lugar sila sa abroad. Dinitalye pa ni Camille na ang iba sa mga picture na ibinigay niya kay Elias ay noong 2015 pa nangyari. Ibig sabihin, matagal nang niloloko ni Robelyn si Elias. Naka-private ang dummy account ni Robelyn, pero ang account ni Dulan ay nakita rin ni Elias. At may mga larawan nga sila roon ni Robelyn, ang asawa niya. Pinagpapawisan at nanghihina si Elias sa mga nakita niya. Parang nasira ang buhay niya sa isang iglap. Patong-patong na pala ang ipot sa kanyang ulo mula noon pa. Pero bakit ganon? Bakit naging ganon si Robelyn? Kung matagal na pala siyang may relasyon sa ibang bansa, bakit pa siya pinakasalan? Yon ang malaking tanong ni Elias sa sarili niya. Kinabukasan matapos malaman ng lahat, hindi na nakatiis si Elias. Tinawagan niya si Robelyn sa video call. Ilang segundo pa bago ito sumagot. At paglabas pa lang ng mukha nito sa screen, ay alam na niyang hindi na ito makakapagsinungaling. Alam ko na ang lahat, sabi ni Elias, nanginginig ang boses. Hindi na nakatanggi si Robelyn. Umiyak ito at inamin ang relasyon niya sa ibang lalaki na nagsimula pa noong 2015 bago pa ang kasal nila. Umiiyak si Elias habang nagtatanong, bakit mo pa ako pinakasalan kung may iba ka na pala? Bakit mo pa pinaabot sa altar kung niloloko mo na ako? Paulit-ulit lang ang sagot ni Robelyn. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagawa. Nagkamali ako. Pero para kay Elias, hindi sapat ang hindi ko alam. Dahil malinaw na matagal na pala siyang niloloko. Hindi niya maintindihan kung baliw ba ang asawa niya o sadyang may kakaibang pag-iisip. Paano ka magpapakasal ng enggrande, magpapaputok ng handa, magpakitang tao sa buong baryo kung alam mong may iba ka ng kinakasama sa ibang bansa? Sa huli, si Elias na mismo ang nagsabi, tama na, hiwalay na tayo. At iyon ang huling video call nila bilang mag-asawa. Pagkatapos ng drama, hinikayat siya ng mga kapatid niyang magdemanda. Habang iniisip niya ang lahat, may mga nakausap siyang nagsabing may mga taong ganun talaga, mga narsisista, mga taong uhaw sa atensyon, gustong hinahangaan, gustong may eksena. Posibleng ang kasal ay naging simbolo lang para kay Robelyn, paraan para magpasikat, para maipakita na may enggrande siyang buhay. Sa huli, naisip ni Elias na baka hindi pagmamahal ang habol ng asawa niya, kundi validation at imahe. Pagkatapos ng lahat, naisip din ni Elias na magreklamo. Gusto niyang lumaban,
Gusto niyang ipaglaban ang dignidad niya. Pero nang magtanong siya tungkol sa proseso ng annulment, doon niya napagtanto ang realidad. Kailangan ng abogado, psychological evaluation na aabot ng 20 hanggang 40,000, filing fees, publication cost, at attorney's fee na pwedeng umabot ng mahigit 100 hanggang 300,000 piso. Bukod pa roon ang haba ng proseso na maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 taon, may hearings, may testigo, at paulit-ulit na pagbalik sa korte. Habang iniisip niya iyon, napagtanto niyang mauubos lang ang oras, pera, at lakas niya sa isang taong matagal na siyang tinalikuran. Sa huli, umatras si Elias. Pinili niyang hindi na maghabol. Hinayaan na lang niya si Robelin sa piling ni Dulan Flores. Ngunit may twist ang buhay. Ang ex niyang si Camille na tumulong magbunyag ng katotohanan ang unti-unting naging sandalan niya. Sa paglipas ng panahon, sila ang nagkatuluyan at nabiyayaan ng 2 anak. Hindi man sila nagkaroon ng engrandeng kasal o marangyang selebrasyon, masaya naman sila ngayon na magkasama. Pinapatunayan lamang ng kanilang pagsasama na hindi nasusukat sa ganda o laki ng kasalan ang tibay at tagal ng relasyon. Hindi sa dami ng handa, hindi sa dami ng bisita, at hindi sa ingay ng palakpakan nakukuha ang tunay na pagsasama. Samantalang si Robelin, ayon sa huling balita, naging kabit lang pala ni Dulan Flores ito dahil may legal na asawa rin pala ito dito sa Pinas.